In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine aid without being comforted. Inspired by this confidence, I come to thee, and I fervently commend myself to thee. Ah, despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of the Virgin Mary, pray for us. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Good morning at welcome po sa ating conference on the life and the glories of Saint Joseph. Our conferences are uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay? Okay. Ngayon, nakita natin last time na pinaglingkuran ng mahal na birhen ang kanyang nagdadalang taong pinsan na si Santa Elizabeth dahil nahirapan, syempre mahirap magdalang tao sa katandaan. Kaya sa loob ng 3 buwan, si Maria at si San Jose ay nanatili sa bahay ni Zacarias at inantay nila na ang sanggol ay maisilang at inantay din nila na matulian ang sanggol na pinangalanan ni Zacarias na Juan. Juan ang kanyang pangalan. At ang Juan na ito ay walang iba kundi si San Juan Bautista. Okay? So matapos ng 3 buwan ay bumalik na ang matapos ang 3 buwan ay bumalik na ang mag-asawa na si Jose at Maria sa Nazaret. Okay? At doon ay pinagpatuloy nila ang kanilang simpleng pamumuhay. Okay? Natuwa yung mga maralita sapagkat sa wakas ay bumalik na ang mga taong tumutulong sa kanila. Si San Jose sa pamagitan ng kanyang pagiging karpentero, siya kumikita para sa kanilang mag-asawa, at ang mahal na birhen naman, siya naman ang nagpapamudmod ng kanilang tulong sa mga mahihirap. Gayun din naman, natuwa din siyempre ang mga kapitbahay nila, no? Kasi bumalik yung mag-asawang napakabuti at nakilala nila, no, na napakabait. Kaya nga yung mga kapitbahay, yung mga kaibigan nila ay tuwang-tuwa na muli ay makita lang bumalik si Maria at si Jose sa kanilang bayan sa Nazaret. Subalit ang higit na natutuwa talaga diyan sa kanilang buhay bilang mag-asawa ay siyempre si San Jose, no? Na itinuring niya na siya'y napakayaman, itinuring niya ang kanyang sarili na siya'y napakayaman dahil kapiling niya si Maria. Para sa kanya, si Maria ang pinakamahalagang kayamanan na matatagpuan ng isang tao sa lupa. Sa piling ni Maria, ang pakiramdam siguro ni San Jose, siya ay nasa gitna ng paraiso. At makikita natin na ganun na lamang yung pagmamahal ni San Jose sa mahal na Birheng Maria, ano pat hindi niya siguro maubos maisip kung ano ang maaring mangyari kapag nahiwalay sa kanya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Subalit tingnan nyo, doon sa Ebanghelyo ni San Mateo ay nakasulat doon na natagpuan siya'y nagdadalang tao ng Espiritu Santo. So, si Maria, may kasal na kay San Jose,
at hindi sila nagsasama, ibig sabihin hindi sila nagniniig, okay? Pero natagpuan na si Maria ay nagdadalang tao at ito ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang tanong, natagpuan nino? Sino ang nakatuklas na si Maria ay nagdadalang tao? Well, yun ay walang iba kundi si San Jose. Okay? Tatanda natin na 3 buwan si Maria at si Jose doon mismo sa bahay ni Zacarias. Siyempre, pagbalik nila sa Nazaret ay 3 buwan ng nagdadalang tao ang mahal na Birheng Maria. Okay? So para sa mga mata ng mga kapitbahay, walang problema yun. Bakit walang problema? Mag-asawa na sila. Okay? Mag-asawa na sila. Kaya, mano ba naman? Diba? 3 buwan nang buntis si Maria. Bagong kasal naman sila ni San Jose. 3 buwan na rin silang bagong kasal. So, ano bang problema noon? Hindi ba? Kaya, ang makakaalam lamang talaga o ang magtataka lamang, ang makakaalam lamang talaga na si Maria ay nagdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo, ay walang iba kundi si San Jose. Bakit si San Jose lang? Unang-una sa lahat, alam niya na silang dalawa ay gumawa ng vow of virginity. Okay? Alam niya na hindi sila nagniig, hindi sila nagsiping ng mahal na Birheng Maria. Alam niya yon. At alam din niya yung kabanalan ng mahal na Birhen na hindi naman ito maaring magtaksil sa kanya. Imposible na ang kanyang pagdadalang tao ay gawa ng ibang lalaki na nakipagniig sa kanya. Hindi, imposible yon. Kasi kilala ni San Jose ang mahal na Birheng Maria. Ngayon, ano ang naging tingin ni San Jose doon? Well, nung tinitingnan niya ang kanyang nagdadalang taong asawa nung tinitingnan niya ang kanyang birheng asawa na nagdadalang tao, naisip ni San Jose na ito na siguro ang ina ng manunubos. Okay? Kasi unang-una lahat, alam ni San Jose yung propesiya na ang Mesiyas ay manggagaling sa lipi ni Haring David. Okay? Sa lipi ni Haring David. Pangalawa, alam ni San Jose yung hula ni Propeta Isaías na isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawaging Emmanuel. Okay. Number 3, nasaksihan mismo ni San Jose yung makababalaghan sa pagsilang kay San Juan Bautista. Ang piping ama na si Zacarias ay biglang nakapagsalita noong isinulat niya na ang sanggol ay tatawaging Juan. At pang-apat, narinig ni San Jose na yung sinabi, yung inawit ni Zacarias noong nakalag ang kanyang dila, sinabi niya sa kanyang anak, "You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His way." So narinig lahat yun ni San Jose. So pinagsama-sama niyang lahat ng iyan, at naisip niya, teka muna, itong si Maria na aking asawa ay ang ina ng tagapagligtas. Itong si Maria
na aking asawa ay ina ng hinirang ng Diyos, ina ng Mesiyas, ina ng Kristo. At syempre pa, hindi niya maisip yun, no? Hindi maarok to, hindi niya maano na, paano ito? Na ang ina ng Mesiyas ay ang aking asawa at ang kanyang anak ay ang Mesiyas, ang anak ng Diyos ay tutuloy sa aking bahay. Sa kanyang kababaang loob, naisip niya, teka, hindi ako karapat-dapat sa misteryong ito. Okay? Hindi ako karapat-dapat sa misteryong ito. Yung kadakilaan ng misteryong ito mangyayari sa ilalim ng bubong, sa loob ng kanyang bahay. Ito'y magaganap. Ang San Jose, pare, hindi ako karapat-dapat. Kaya, naisip niyang lumayo. Okay. Father, hindi naman yan nakalagay sa Bible. Ang sabi, di ba, he decided to divorce her quietly. But actually, kung titignan mo, yung ginamit na salita sa Vulgata, no, ginamit na demitted, ang iniisip ng marami, dismiss. No? Pero yung demitted na yon na translate ni San Jeronimo mula sa Griego, ang ibig sabihin nun ay leave. Ito'y ginamit din ng salita doon sa for this reason, a man shall demitted his father and his mother. So, a man shall leave his father and his mother, and he shall join his wife, and the two shall become one. So, yung demitted na ito ay hindi palalayasin niya si Maria. Ang demitted na ito ay ibig sabihin, siya ang lalayo. Okay? So, napagpasyahan ni San Jose na siya ilalayo. Bakit, Father? Paano ganito yan? Di ba, noong nakilala ni Simon Pedro, di ba, nung natatandaan niya yung tagpo na sabi ni Jesus, ihagis mo ang iyong lambat. Sabi ni San Pedro, Sir, magdamag na kaming ng isda, pero wala kaming huli. Pero sige, sabi nyo, ihuhungos ko ang aking lambat. At nakahuli sila napakaraming isda. At bilang nabuksan ang mga mata ni San Pedro, at sinabi niya, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan. Natatandaan niyo yung senturyon na mayroong anak na may sakit. Lumapit siya sa ating Panginoon. At tumayo ang Panginoon, halika, punta tayo. Pero sabi ng senturyon, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa inyo sa aking tahanan. Subalit sabihin niyo lamang ang inyong salita at gagaling na ang aking anak. Okay? So, hindi tinuring ng senturyon na, ay hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo sa aking tahanan. So, kung ano yung naging reaksyon ni San Pedro sa kadakilaan ng Diyos anak na noon ay nakasakay sa kanyang bangka, at kung ano yung reaksyon ng senturyon kay Jesucristo nang sabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, yun ang reaksyon ni San Jose. Nakita niya na ang kadakilaan ng misteryo ng Diyos. Nakita niya na ang mahal na Birheng Maria ay definitely ang ina ng manunubos. At ang kanyang anak ay ang manunubos na pinangako ng Diyos sa bayan ng Israel sa loob ng ilang libong taon na. Nais San Jose,
hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Okay? Ngayon sabi ito, Joseph, the just man. Joseph was a just man, was unwilling to expose her to the law. Now, ang batas ni Moises ay nagsasabi na kapag natuklasan ng lalaki na nagtataksil ang kanyang asawa, kailangan niyang isuplong ang kanyang asawa upang ito ay mahatulan. Now, Saint Joseph was a just man. Sabihin nun, tulad sabi natin kahapon, anong ilang mga araw na nakakaraan, yung just na ito ay, siya ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil tinataglay niya yung mga kabutihan, virtues, in a most excellent manner. Ngayon, kung kanyang pinagdudahan na si Maria ay nagtaksil sa kanya, kailangan niyang isuplong si Maria dahil siya ay just. Siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi niya pwedeng pagtakpan ang krimen ng kanyang asawa. Hindi niya pwedeng pagtakpan ang kasalanan ng kanyang asawa. Kailangan niyang ibunyag yan. Kailangan isuplong niya yan kasi yon ang hinihingi ng katarungan. So, Saint Joseph, kung pinagtakpan niya ang mahal na Birheng Maria, hindi na siya just. Okay? Hindi na siya just. Kaya hindi niya inilantad sa publiko ang kalagayan ni Maria sapagkat talagang alam niya na walang kasalanan ang kanyang may bahay. Alam niya na hindi nagtaksil sa kanya ang Birheng Maria. Alam niya na pareho silang naging tapat sa kanilang vow of virginity. At sa mata ng kapitbahay, walang problema kasi nga sila ay mag-asawa sa mata ng lahat ng tao. So yung nangyayaring iyan sa kanila, sa loob lang, si San Jose lang at ang mahal na Birheng Maria. So, napagpasyan siya ni San Jose na iwanan na lang ang kanyang asawa. Father, ang lupit naman nun. Anong klase kang lalaki? Iiwan mo ang iyong asawa sa panahon na siya nagdadalang tao? Okay. Well, siguro naisip ni San Jose na ang Diyos ang nasa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Naisip niya siya maging sagabal lamang sa plano ng Diyos. Naisip niya na hindi naman siya kailangan dito. At maraming malalaking bagay, malalaking biyaya ang ibinibigay ng Diyos sa mahal na Birhen. Kaya sa pagtitiwala niya na ang mahal na Birhen ay tutulungan ng Diyos dahil ito ay kanyang kinasihan, well, the Virgin Mary is in better hands with God than with me. Okay? Mas maigi pa nga ang mahal na Birheng Maria sa pangangalaga ng Diyos kesa sa aking pangangalaga. So, Saint Joseph sees that his spouse has conceived, and he beholds her with child whom he knows to be chaste. And because he has read in the prophets, there shall come forth a rod out of the root of Jesse, and a flower shall rise up out of this rod, he did not question nor doubt. But this prediction was about to be fulfilled in her.
So, Saint Joseph believed that a woman should conceive without a Saint. More possible that Saint Joseph believed it that a woman should conceive without the concurrence of man than that Mary should sin. Okay? So, ang mga nagsasabi ng ganito ay mga katulad ni na Saint Thomas Aquinas, Saint Bernardino Siena, okay? Gerson, Isidoro Isolano. Si Saint Bernard of Siena, anong sabi niya? Si Saint Bernard pala, anong sabi niya? Hindi Saint Bernard Siena. Saint Bernardine pala yun. Saint Bernard, anong sabi niya? Sabi niya, the humility of Saint Joseph was the cause of his desiring to abandon Our Lady when he perceived her to be with child. Okay? So, what is this? Ang sabi niyang ganon. I know that she is a virgin, for together we took the vow of preserving our virginity and our purity, in which she would certainly not have failed. On the other hand, I perceive that she is with child, that she is a mother. How can such maternity and virginity subsist together? How should not virginity be an obstacle to maternity? Might it be, he then said, that she is that glorious virgin of whom the prophets declare that she shall conceive and bring forth the Messiah. If this is so, far be it from me to abide any longer with her, I who am unworthy to do so. If it were better that I should secretly leave her on account of my unworthiness and not live any longer in her company. So, the decision to leave the Virgin Mary was actually brought about by his humility. Naisip ni Saint Joseph, I am not worthy. I am not worthy. I will simply be a hindrance to the plan of God. Therefore, he decides to leave Mary quietly. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster Son, by the pleading of your prayer. And do thou in like manner render the Blessed Virgin Mary, thy spouse, gracious unto us, for she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. So, thank you for joining us in today's conference. Remember, it was not out of suspicion that Mary committed adultery that Saint Joseph decided to leave Mary quietly. It was really out of humility. That he thought he was going to be a hindrance sa gabal, sa plano ng Diyos para kay Maria, kaya't siya'y nagpasya na humiwalay na lang siya ng palihim. Thank you, and don't forget to subscribe, don't forget to like and to share. God bless you all.